Sa lahat ng freshmen ng Cotabato Foundation College of Science and Technology Pikit Extension sa Malidegaw sa Special Geographic Area ng BARM o ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, siya raw ang pinaka-stand out. Ang new face kasi sa campus, napaka-baby face. Cute daw po ako. Agaw pansin din ang kanyang height na 3 feet at 4 inches lang, sing tangkad ng isang 6 na taong gulang na bata. Napaka-cute as in. Pero paglilinaw niya, hindi raw siya rito saling ket-ket o saling pusa lang. Hindi rin siya nawawalang bunsong kapatid ng sinumang estudyante dahil siya'y officially enrolled. Nito po yung pangalan ko. Nakapasa po ako sa scholarship ng AHME para sa mga college freshmen po. At wag raw siyang iismulin. Kaya niya raw kasing makipagsabayan sa ibang mga estudyante na doble-doble pa sa kanya ang laki. Madali siyang matuto, madali siyang turuan, madali siyang makakatch up ng lahat ng tinuturo sa kanya. Ang small but terrible na freshie, totoo nga bang isang child genius kaya accelerated? Ang liit lang po niya pero ang galing po niya sa computer. Siya ang first year IT o Information Technology student na si Shahara. Dahil sa kanyang height, sanay na raw siyang pagtinginan at panggigilan ng kanyang mga kaklase, pati na ng kanyang mga guro. Sa first meet-up, nagpapakilala kami. Tinawag ko siya. Asan si Shahara Bandila? Ma'am! Hanap ako ng hanap kung saan siya. Sabi nila, ma'am, andito siya. Pero hindi ko siya makita. Binigyan nila ng space para makita. So sabi ko, ikaw pala. Akala ko, anak ng kaklase niya. Minsan po kinukurot yung pisngi ko. Nagpapapicture po sila. At dahil 18 kilos lang ang kanyang timbang, ang baby face, madalas din daw, bini-baby. Pinubuhat po nila ako. Ginagawa nila po akong baby, tapos naglalaro po sila kasama ako. Halimbawa, ako po yung baby, tapos sila po nanay, tapos yung isa tatay. Ginagawa rin daw siyang manika ng kanyang mga kaklase. Naayusan namin po siya. Minsan sila po yung gumagawa ng hijab ko. Kapag paakyat siya sa stairs, syempre nahihirapan po siya dahil sa heights niya. Yun po, tinutulungan po namin siya. Hindi po ako nakakasabay pag naglalakad po siya kasi ang bilis nila, tapos ako, ang bagal ko po. Hinahawakan lang po nila yung kamay ko para makapasabay po kami. Since grade 10 po kami, ay ako po yung nagdadala ng mga gamit niya. Hindi po siya pwedeng masyadong magdala ng mabibigat. Para naman makaupo, kinakailangan daw munang babaan ang swivel chair ni Shahara. Pero kinapos man sa height, bumabawi naman siya sa utak. Since elementary pa lang siya, madali na po siya. Nung senior high po ako, pag-graduate namin, nakakuha din naman po ako ng with honor. Spell the word apple. Si Shahara, panganay sa 4 na magkakapatid. Kapag po kasi may mga assignments, hindi po sila alam, sa akin po sila pumunta. Siya yung pinakamatanda doon na, pero siya rin yung pinakamalit na gamit. Sa mga pamilya ng pambatang damit, doon ko po nakukuha yung mga damit ko po. Pero si Shahara may gustong linawin. Ilang taon ka na? 7? 8? 9? Hindi po, ate. Ang kanyang pamilya may hinala. Yun ang dahilan na nagaganin siya dahil sa kapanganak sa kanina. Ano ang totoong kondisyon ni Shahara? Susukatin natin yan sa aming pagbabalik. Sana po magamot po ako. Sa Malidegaw, sa SGA BARM sa Mindanao, namumukod tangi si Shahara. Ang kanya kasing height, 3 feet at 4 inches lang, sintangkad ng isang 6 na taong gulang na bata. Pero pinatunayan niyang siya'y small but terrible. Since elementary pa lang siya, madali na po siya. Pero hindi raw siya accelerated dahil nasa hustong gulang na siya. Si Shahara kasi,
18 anyos na pala. Ito po yung birth certificate ko. Pinapakita po dito na May 6, 2007 po ako pinanganak. Natutulala po sila kapag nalalaman nila na hindi ako 5 years old, na 18 na po ako. Kung dalaga na pala si Shahara, bakit mukha pa rin siyang bata? Ang hinala ni Sorab at Rama, ang kondisyon ni Shahara may kinalaman daw sa nangyari nung siya'y ipinanganak. Unang lumabas yung kaliwang paa niya. Di na kaya nung manghihilot, mapalabas yung batas. Pagpasok ko namin doon sa ospital, nakita ko na yung paa niya na parang ganyan nakaitim. Alas 5, nakalabas na siya. Nangitim na siya. Kaya ginabumbahan pa nila. Mahirap yung paghinga niya. Pero si Shahara, himalang nabuhay. Yun ang dahilan na nagaganin siya dahil sa kapanganak sa kanya, mahirap talaga nakalabas. Yung mga pinsan niya, malalaki mga tao mo, nagtaka rin kami sa kanya kaya bakit siya lang naging ganyan. Maliban sa kanyang height, si Shahara sakitin din daw. Pag nagbitbit po ako ng mabibigat na gamit, pagkagabi po sumasakit, pati po yung ulo ko. Hindi pa po ako dinadalaw. Pero dahil kapos, hindi pa raw nila makumpirma ang totoong kondisyon niya. Masakit din pero wala tayong magawa. Gusto ko po talaga malaman kung ano pong dahilan. Bakit hindi po ako tumatangkad. Daptan padhok. Kaya nitong Sabado, inilapit namin ang kondisyon ni Shahara sa isang espesyalista. Shahara's condition, healthy siya based dun sa physical examination na ginawa ko. Yung hindi lang tugma is yung edad niya but everything is normal. It could be na yung problem niya is related to hormones. Baka growth hormone yung wala sa kanya. Parte ng utak po natin na nagbibigay ng growth hormone, katabi po niya yung parte din ng utak natin na nagbibigay ng sex hormones natin, yung FSH, LH, na nag-uutos sa utak sa buong katawan natin na magdalaga na. So kung kulang yun, hindi din talaga siya magdadalaga. May karagdagan laboratorio na kailangan gawin pag-examination ng dugo niya. Kailangan natin i-determine ang edad ng buto niya. Bigyan siya ng growth hormone replacement. Pagdasal natin, makakahabol siya sa tangkad. Yung birth history niya, baka nagkaroon ng konting problema doon sa panganganak niya na naapektuhan po yung utak niya. Ngunit, achiever po siya sa school. Mukhang hindi naman napakalaki ang naging pinsala sa utak. Siyempre po malungkot. Hindi naman po nawawala ng pag-asa. Sana po magamot po ako. Maliit man sa paningin ng iba, gahigante ang tapang at pangarap ni Shahara. Patunay na walang maliit na pangarap, basta't malaki at matibay ang loob.